Namimiss ko na kasi Laguna no. Yung preskong hangin, preskong view. Yan, kaya tayo nag-ride dun. For today's video ay pag-uusapan natin yung pag-iingat sa pagmamaneho ng big bike, lalo itong C6R. Halos kasing lakas na siya ng mga liter bikes, yung dulo ba, kasi nakakapag top speed ito ng 250 kph. Naging Bisaya tayo. 250 kph ayon sa YouTube na napanood natin, mga nagta-top speed sa ibang bansa. Pero hindi ko kaya to, hanggang 180 lang ako dito. Tara, halong pag-iingat. Maangat yung unahan kapag na-quick shift natin no? Gumagano, dumadamba yung unahan sa logger, nag-quick shift. Kaya kapag nag-quick shift ako, mula sa segunda na lang kaysa sa primera. Nakakalula kapag first gear. Alright, and binanggit ko yan kasi nga pinag-iingat natin mga ating new driver na pagmamaneho nito, lalo na first time niya mag big bike. So magdaan-daan, ultimo yung mga sanay na aksidente, tayo pa kayong mga newbie. Ako naman yung experience ko sa pagmamaneho ng declutch, unti-unti mula sa 150cc, 135cc nga sinimulan ko na decambio, na may clutch pala. Pag decambio, mula 100cc ako, tapos tumulan tayo ng Vega Force ay 115cc, tapos nag Sniper 135 ako, tapos R15 version 2, then nag R3 tayo, R15 version 3 muna, tapos R3. Kumbaga mula 135cc na declutch, yan, nag-aaral na ako doon sa Sniper hanggang papataas ng cc, unti-unti ba. Saka nag-aaral tayo ng mga road signs, LTO. Hindi nga lang ako nakapag riding school. Hindi tayo nakapag riding school kasi hindi ko alam na ganun pala kailangan mag riding school. Pero kung may chance naman na makapag riding school, kahit na may edad na tayo, para magkaroon tayo ng knowledge sa pagmamaneho, saka tamang overtake, tamang stop, saka yung mga road sign, malaman natin lahat-lahat yung mga hindi dapat natin gawin, saka dapat gawin sa maintenance ng motor, lalo't big bike. Yan, kaya natin na pag-usapan to kasi nga merong sa Cebu, sa TCH, kung tama ako, correct me kapag mali ako, sa TCH merong namatay doon na 18 years old pa lang dahil galing sa bangkingan. Pagdating niya sa mga city, talagang waswas siya, bira ng bira kasi nga diretso yun, tapos biglang merong tatawid na sasakyan, tapos yung isang motor na underbone Fury ay iyon ang nakabanggaan niya. Tapos ang ginawa ng naka C6R user, di ba galing siyang twisty sa TCH, talagang malakas pa yung adrenaline niya, kumbaga aggressive pa siya. Gusto niyang lahat ng
padaanan niya, ma-overtake niya, makalusot siya, kaya yung binira. Itong sa Fury naman, dahil huminto na yung sasakyan, hindi niya alam na may paparating na big bike. Yung big bike naka open pipe din yun, malamang sa video. Tapos may picture tayo yata doon, no? Nang nabangga sa poste, nabangga siya sa poste. Ganito lang gawain ko kapag hindi open area. Kahit ako, mataas ang adrenaline ko kapag galing sa ride eh. Tapos kabisado ko pa yung lugar. Overtake doon, kaliwa, overtake sa kanan. Yan, gawain ko rin yan. Hindi naman ako nagmamalinis eh. Ginawa lang natin yung vlog na to para mag-iingat sa mga new user ng big bike. Kahit na yung mga professional na didisgrasya pa. So tayo pa kaya na newbie lang. Matulad ito, ginagawa ko lang to sa kanan kapag open area, tapos walang naka parking. Tapos titignan mo kung may tatawid na pusa saka aso. Ilan, napapasigaw yata tayo. sorry. Bakit ko kayo pinag-iingat? Tignan mo yung lakas ng 600cc sa 6R. Kung di kayo sanay, kung nabibigla kayo, may inang puso nyo, talagang magugulat kayo. Isang piga mo lang, 100 ka na. Paano pa kaya kung dire-diretso yung kambi mo? 150 ka, 180. Yun. Dahil naka-helmet ka, napapasarap ka, napapahataw ka. Kala mo hindi siya mabilis eh kapag nakasarado yung visor mo dito sa helmet. Isisigudan natin sa open area. Signal, tapos overtake. Itong motor na to ay limit ay 16,000 RPM. So gaano siya kalakas grabe. Pan super highway talaga to eh, no? Hindi pwede sa mga city. Ito. Kita nyo ba yan? Kung gaano siya kalakas. Yung motor gumaganon. Tumataas. So kailangan ko mag-adjust ng compression. So binalik ko kasi sa stock. Pang city lang, pang gubad, pwede na to. Stock setting ng suspension. Pag mabilis yan, mahirap pigilin. Kaya yung braking points nyo in distance, mga 5 sasakyan. Pag umabot ka ng 150 kph, mahaba yung braking distance nyo. Kaya mag-iingat lang kayo sa pagmamaneho ng big bike. Una niyong pag-aralan kung paano mapahinto, saka
paano mapakalma. Yun yung adrenaline feeling. Ito 6,000 RPM lang yun Ang second gear nito umaabot ng 135 kph. Ganun siya kalakas. Sa mga nagsasabi na totoo ba na bawal ang mabagal sa big bike? Pwede naman mabagal no? 51. Oo, mabagal na yan Pag lang, napapasarap. Talagang bira ka ng bira. Ang sarap kasi ng hangin Saka yung tunog, na-enjoy mo yung tunog. Kaya napapasarap tayo, nakakabira tayo kahit na bawal sa city ng mabilis. Tapos yung mga scooter, pag narinig yung inline bar, pati sila napapabilis. Payo ko lang mga pahingo, halimbawa nagmarilaki kayo, nag-twisties, yung adrenaline nyo sa mga twisties, yung pagka-aggressive ng pagmamaneho nyo, huwag nyo dadalhin sa maraming sasakyan, traffic, sa city, sa mga maraming bahay. Huwag nyo dadalhin yung inyong pagka-racing doon. Kung sa bundok, twisties, pag-racing kayo, pag-banking, okay na yun. Ang gawin nyo, magpahinga muna kayo ng ilang saglit after bankingan. Then chill na lang sa mga city at sa mga bayan-bayan na madadaanan nyo. Kung naisip ko yung banggaan yun sa Cebu, tagang kahit ako natatakot nangingidi ko sa takot kasi sa 6R yun pag nabaga pa naman to, kahit lang, medyo mabagal lang pagbaksak kasi UP kaagad yung mga chassis nito, ilaw basag, yung fairings basag dahil pagbaksak mabigat, lalo na yung mabilis pero tumatalog pa nga nakakatakot tumatalon tayo. Pag piniga mo ng gusto itong motor na to, talagang bibigyan ka ng power. Kaya hindi pwede sa newbie to, sa bago pang natututong magmaneho. Paano kapag napiga mo ng gusto yung silinyador? Paktay kang diha. Talagang delikado. Yung isang paa mo dito, nasa hukay na pag nagmamaneho ko ng motor, kahit anong motor. Ibigyan ko ito ng lakas. Papalayin ko muna yung scooter para mabutan ko. Okay, pwede na to. Lakas ng second gear. Ayun ang lakas ng segunda. Hindi ko pa nga tinodo hindi pa sagad yung RPM.
So hinagod ko lang hanggang 4th gear lang. Ang lakas ang makina nito, promise. Kaya yung mga nagbabalak bumili, ihandaan nyo na yung sarili nyo. Hindi siya advisable sa newbie. Dapat meron kayong experience sa decluts. Kahit nga ako na may experience sa decluts na ilang taon na, 10 years. Pagdating sa lakas ng makina nito, nalulula pa rin ako. Pero pag ginamit pa siya ng matagal-tagal na, nasasanay ka na. Lang. Basa. So mag-ingat na lang sa pagmamaneho, no? Kailangan may throttle control ka, alam nyo yung limits mo, ano yung speed ang masanay ka. Kumbaga, huwag nyo itotodo yung lakas ng big bike. Ano lang, i-chechen lang. Unti-unti lang. Unti-unti nyo lang gamayin. Huwag nyo yung todo. Saka sa pagmamaneho, huwag nyo yung ipilit ang karapatan. Talagang pag may distortion ng atras ba yan? Distortion ng sa inyong dadaanan, talagang magbigay ka muna. Medyo nasanay tayo. La. Lakas talaga itong C6R no? Ginagamit lang natin 6,000 RPM eh. Nilaro-laro natin tapos hindi na tayo nagkakambyo. 3rd gear all the way no? Saka ang liksi ng motor no?
dumadaan sa school zone. Gustong gusto kong daanan mga pengo dito sa Mabitak, itong lugar na to. Ang daming paekis-ekis, bangking-bangking, kaya lang madaming sasakyan. Pinupalikat na tayo. Napapasabra yung piga ako no. Napasarap na naman ang biyahe natin. Ilang ating video for today. Lagi tayo mag-ingat paggamit itong big bike kasi napaka-trader nito. Isang piga mo sa langit ang punta mo. Hanggang sa muli sa another episode. So shoutout nga pala kay John Lester Motovlog. Di pa nakakapunta talay. Hanggang sa muli sa another episode. Stay safe and safe always. And bye bye. Magbubuko lang ako yan. Wait lang.